Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-2584-091 o mag-iwan po ng komento o mga katanungan sa ating mga social media pages. Maaari rin po kayong magpadala ng sulat troniko sa tuklasin natin at yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakay natin sa ating palatuntunan. Well, ngayon pong araw na ito ay makakasama po natin ang grupo po ng PICE o Philippine Institute of Civil Engineers. Ano nga ba at kailan nga ba itinatag ang PICE at ano pa ang mga layunin? Ano ang layunin na kung saan ay dahilan ng pagkakatatag ng PICE mismo? At malalaman natin ngayong hapon ang tungkol sa nasabing organisasyon ng mga civil engineers. Hindi na natin patatagalin dahil makakasama natin ngayon ang Pangulo ng Philippine Institute of Civil Engineers sa Quezon City chapter na pinangungunahan ni Engineer Paulino Paul Lazarte. Magandang hapon po sa inyo, Sir Engineer Paul. Magandang hapon din po, Ma'am Cathy, at sa inyong mga tagapakinig sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Mhm. Afternoon.
Isang karangalan po. Maraming salamat po sa pagkakataon po na ibinigay po ninyo sa aming palatuntunan at isang karangalan po ito na kayo ay makakasama po namin ngayon. Well, siguro magandang simulan na po natin, Engineer Paulino, kung ano po ba itong Philippine Institute of Civil Engineers? Go Yes, ahead, Engineer. Ma'am Cathy, kayo niyo pong ipahintulot. Nais ko munang batiin po ang aking mga Board of Directors na nandito po ngayon. Sa pangunguna po ng aming First Vice President, si James Angel. Ang aming Second Vice President, si Doc Chris Edward Monhardin. Ang aming mga Board of Directors, si Engineer Grisel Damo, Engineer Sherwin Usman, Engineer Amy De La Cruz, Engineer Joshua Calizar. At ang aming Office Secretary po si Miss Marie Cordero. Yes po, ma'am. Mm-mm. Actually, ang PIC ay naitatag noong 1974 po. Yan. So, noong 1975, accredited by the Professional Regulation Commission as the only official organization of civil engineers in the Philippines. Yun po, ma'am. So, bali kayo, ang 1975 po itinatag ang Quezon City Chapter. Tama po ba? Ano po, ma'am, ang Quezon City chapter ay naitatag after that po. Pero nauna po yung aming national. Kasi Mhm. bukod po sa mga chapters, mayroon pa kaming national. Yan po. Okay. Opo. Ano po ba ang dahilan kung bakit po itinatag ang organisasyon po ito? Ang speaking for Quezon City chapter, ang Quezon City chapter po ay marami pong mga sub-chapters po, no. Naitatag po ito para sa camaraderie at saka mga pagsasama ng mga iba-ibang engineers dito sa Quezon City chapter para po malaman po namin ang aming kanilang mga trabaho din po. Like sa Quezon City chapter po, mayroon kaming subchapter for COA, Commission on Audit. Meron din po kami subchapter for Quezon City Hall, sa NHA, sa PNP, NIA, and private sector. Yun po. May nakalimutan po ba ako, mga kasama? Opo. Oo. So, pag siyempre ako, engineer, ang nasa Okay. isip ko, this is an institute or a group of civil engineers. So, are you saying na ito pong Quezon City chapter ay, sabi nyo nga, ay pinagsama-samang engineers mula sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan at maging pribadong sektor. Tama po ba ako, engineer? Yes po, ma'am. Sa tingin ko, kami lang po yata may subchapter sa buong Pilipinas po. Oh. So, ilan sa kasalukuyan po, ilan ang kasapi po ng PICE Quezon City chapter? Kung humigit kumulang po siguro around 5,000 na po yan, mahigit. Malaki Diba, yan po. So, bali po, iba po ang pag sinabi pong civil engineers, 'di ba? Can you explain to us, syempre kami po ay mga hindi po mga inhinyero. Ano po ba ang kaibahan ng sektor ng civil engineers sa ibang field of engineering? Marami pong aspeto po ang civil engineers. Nandiyan po yung tagagawa ng tulay, ng road, ng building, sa water po, like water sa national irrigation, ganun po. So, sa Mm. audit, meron din po kami taga-audit. Yan. Mm. Sa ngayon din po ng gobyerno, tulad ng Quezon City, meron din po yan naglilingkod sa building officials, sa city engineering office. Sa PNP po, may sarili din po silang civil engineering brigade, tagagawa ng mga kalsada pag in case po ng kailangan po sa ibang probinsya, and kailangan din po nila ng taga-repair doon sa mga kanilang mga office. So yan po. Sa NHA din po, mayroong kanilang may sarili din pong mga roles ang bawat ahensya ng subchapters po ng Quezon City. Oh. So, bali exactly kailan po ba itinatag itong PICE Quezon City chapter? Siguro, ma'am, hindi ko po hindi ko po na matandaan kung kailan po na research, pero ito chapter ang tawag sa amin ay Charter 38 po ng
ng buong PICE Quezon City, PICE National. Yeah. Oh, okay. Miss Marie, siguro ibulong mo sa akin later on yung exact na Anyway po, pagkatatag. no? Kasi Ah, po, yung Apo. ang Quezon City po ay nagkakaroon kami ng election tuwing every year. Yan po. Mhm. So mag-iiba po yung aming mga officers every year po. Yan. So ibig sabihin yearly po yung Yes, yearly yes, po ma'am. yung election po ninyo. Okay. Yes, ma'am. Apo, apo. Sir, alam naman po natin, especially sa panahon po ng tinatawag po nating mga kalamidad, mga baha, dahil kayo po ay pawang mga civil engineers, ano, ah, alam na po natin na papaano po ba o paano po ba natin masasabi na ano ang bahagi o role ng PICE Quezon City in particular pagdating po sa tinatawag nating mga flood control projects ng Quezon City. Kasi Quezon City chapter po kayo at kinabibilangan kayo ng iba't ibang ahensya na nandito sa Quezon City. Go ahead, Engineer Lazarte. Yes, ma'am. Ang tungkulin po namin ay mayroon po kaming MOA with Quezon City chapter and sa UP I think hindi ko matandaan po yung pangalan pero tripartite agreement po. So ang role po ng PICQC ay i-check po namin yung mga nagawa na o gagawin pa lang mga flood control project ng DPWH para alamin namin kung naaayon sa drainage plan po ng Quezon City. Yun po ma'am, about flood control. So ibig sabihin, kasi naalala ko po yung interview ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. At Opo. sinasabi po niya na meron nga raw po ang Quezon City ng parang flood control plan para po maiwasan yung pagkakaroon nga po ng pagbaha lalo na po sa panahon ng tag-ulan o matinding pag-ulan. Ito po ba tama po ba ako ng pag-intindi? Bali, ito pong Quezon City local government at yung iba't ibang engineers po na member po ng PICE ay yung kayo po yung nagmowa. Tama po ba ako? Please explain us further, engineer. Yes, ma'am. Nanyayahan po kami ng Quezon City government na makapag-MOA sa kanila para ito'y may check or may check yung mga flood control project ng government na naaayon sa drainage master plan ng Quezon City po. Mhm. Sino po ba ang gumawa ng tinatawag nating drainage master plan ng Quezon City? Andito po yung kasama natin, yung ating second vice president, si Dr. Chris Edward Monhardin. Siya po, kasama po doon sa mga gumawa ng drainage master plan. Oo. Doc Chris, pwede pong isalaysay konti? Yan. Hi, hello po. Maganda. Yeah, actually sir, ang nag-create po ng master plan ng Quezon City was the University of the Philippines Resilience Institute, so under Dr. Mahar Labini. So sila po yung na-commission ng Quezon City government before to identify ano po ba yung mga dapat na plans so to mitigate yung mga flooding issues in the city. And that's what we are checking if it's aligned ba doon sa mga current projects ng national government. So ibig sabihin ang kapartner ninyo kasi may grupo si 'di ba meron siyang tinatawag na Project NOAA engineer. Tama po ba ako si Engineer Mahar Lagmay? Yes po, yes po. Opo. So eto po yung katuwang niyo po ang Quezon City government at itong sa UP NOAA na kinabibilangan ni Engineer Mahar Lagmay po. Tama po ba ako, Engineer ng Pangunawa? Yes po ma'am, yes po. Opo. Okay. So bali Engineer Lazarte, siguro ibabalik ko sa iyo yung ibabalik ko sa inyo yung tanong. Opo, opo. Opo. Bali po sa inyo pong pagsusuri bilang civil engineer,
Ano-ano po ba ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon po ng baha sa mga komunidad natin ngayon? Kasi um, base po sa mga naiulat, no, ay makikita po natin na mabilis pong bumabaha at tila nadadagdagan ang mga lugar na binabaha po ngayon, lalo na dito sa lungsod ng Quezon. Go ahead, sir. Opo ma'am, ang kaunahan po niyan, dahilan po, yun po yung mga maraming basura na tinatapon ng ating citizens. So, pangalawa po, makitid na po ang daanan ng ating tubig. Kumbaga ay creek o ilog. Ang isa pa po, may maraming mga struktura na lumalampas sa kanilang property na nakakain na yung daluyan ng tubig. So, yan po yung mga dahilan kaya po mabilis magbaha po ang Metro Manila. Mhm. Engineer, siyempre 'di ba, sabi mo nga kanina, mahalaga ang ah, ginawa ninyo na ano, paano ba 'to? May MOA po kasi kayo, 'di ba? Yes, ma'am. Po ba ginawa 'tong MOA na 'to? Is it bago pa o kailan lang 'tong MOA na ito with yung tripartite agreement ninyo? Kasi kung iisipin ko po, maraming basura na tinatapon ng citizens. Matagal na po 'yan. Makitid na daanan ng tubig o lugar, 'di ba? Kumbaga nababarahan na yung talagang daluyan ng tubig, 'di ba? At Opo. maraming istruktura na nakakain mismo yung daluyan ng tubig. Ang Opo. malaking tanong po kasi dito, bakit hinayaan? Considering that the Quezon City local government has building officials, hindi mo maitatayo ang isang tinatawag nating building o isang infrastruktura kung wala pong pagpayag ang city engineer's office o ang building official. Correct me if I'm wrong po sa pang-intindi. Ako, ginagamit ko lang po, engineer, yung aking sentido komon for, for thinking all these things. Sige po, go ahead, engineer. Opo, ma'am. Actually, nung ginawa po namin ang MOA ay nung lumabas po yung mga flood control project issues po. So, sa tingin ko po dyan, nakita ng ating mayora na napapanahon na po para ma-check din po ng private affiliation ng government para po mayroon silang kumbaga ay konsultasyon sa mga pribadong mga engineers na tulad namin na associations po. Then pagdating po doon sa mga inspection po ng mga infrastruktura na tinatayo po ng mga ibang mga may-ari ng mga buildings, hindi ko lang po masasagot ng perme. Sa tingin ko po, pinupuntahan naman po yan ng mga inspector ng mga building officials din po. Marahil pagtalikod po nila ay iba yun po yung ginagawa dun sa plano na isinumite sa government. Sa tingin ko po yun po yung dahilan. Naalala ko po kasi yung isang statement ni Mayor Joy Belmonte with regards dun sa mga kongresista na kung saan ay tawag dito gumawa ng mga projects. It's either walang project or may project man pero hindi nakalinya o hindi aligned doon sa master plan ng Quezon City local government. Yun yung isa sa napag-alaman ko lang mula mismo sa bibig ni Mayor Joy Belmonte. Ang malaking tanong po rito is bakit po, sabi nga ng presidente, bakit ba tayo dumating sa ganitong sitwasyon? Well, it's a question of the president. It's also the question of many Filipinos right now, 'di ba? Para bang bakit too late na saka lang tayo umaksyon, which is in fact like for example like for the civil engineers, alam na alam naman po ng marami nating civil engineers kung ano po yung makabubuti, bakit hindi po ito nabigyan ng atensyon, 'di ba? Particularly the local government
medyo maraming question sa akin dyan in terms of sa engineering department po natin eh. I've been in the government for 2 decades. So I'm just wondering bakit nga po umabot sa ganitong sitwasyon, engineer. Sorry if medyo dinala kita dun sa it's a worldwide known 'di ba na ganito yung sitwasyon natin ngayon sa ating bansa. Sad to say really pero mabuti nga po at meron po kayong mga ganito ngayon. Kayo po sa PAIS Quezon City ay nagkaroon po ng MOA to um, kung hindi man tuluyang sabihin na nating matanggal ang baha sa Quezon City, kundi magawan ng paraan, no, na maiayos ang nangyayari ngayon pagdating dito sa flood control projects ng Quezon City. Any comment on that, Engineer Lazarte? Yes, ma'am. Kung ngayon lang po natin ginagawa po nito, siguro in the past, hindi natin alam na ganito pala mangyayari at yung ating mga projects ngayon at sabi nga ng ating presidente ay nawalan ng audit. Kumbaga ay kung itinayo ito ng DPWH, wala ng control ang mga local governments na ito pala sa katotohanan po yung mga itinayo pong infrastruktura ngayon ng DPWH ay maraming hindi alam po ng local government po yan. Kaya pa kami nagmawa para at least i-search or tignan po yung mga 332 plus po yata yung flood control projects dito sa Quezon City. So far, yung aming in-inspection sa District 1, parang wala naman pong, lahat naman po na implemento. Pero mayroon pong kunting mga bagay na dapat nilang hindi ginawa. Tulad po nung mga dating riprap. So ang tinayo ng flood control wall ngayon ay nasa loob po ng riprap. So nabawasan po ng weed or yung daluyan ng tubig. So imbis na itayo nila doon sa dating riprap, aktibayin nila yon, nagtayo ng panibago sa loob ng riprap. So yun ang dahilan po ng yung mga pagbabaha natin ngayon na nabawasan na yung weed ng ating creek. Oo, naging makitid, ika nga. Opo. Meron pong nagtataas ng kamay. Siguro magandang pagbigyan po natin, engineer, no? Sige po. Itong si Miss Gracie, nasan si Miss Gracie? Graciel po, damo. Yes, ma'am. Si Gracil, tama po ba ako? Opo, Desil po, opo. Apo. Sige Magandang po. gabi po. Magandang gabi po. Isang karangalan po nakasama po namin kayo ngayon sa tuklasin natin. Go ahead, sir. Ano pong masasabi po ninyo? Opo, kasama po nung sinabi ng aming presidente, no. Tama po 'yun. Ang naging problema po natin kasi yung hindi pagsunod sa master plan. Ang direction po ng DPWH talaga from the start is magkaroon ng master plan bago implement yung project. Tama po yung obserbasyon niyo po na may mga project pong kinonstruct lalo na sa mga district na under ng mga Congress na hindi po nag-follow sa master plan. May pondo pero na-implement yung project without proper planning. Pag sabi ko kasi natin master plan, nandiyan po yung design discharge, nandiyan po yung dapat gaano ba kalaki dapat ang iluwag ng ilog, mayroong right of way acquisition para ma-attain po natin yung tamang sukat nung ilog natin. Tulad po nung project natin sa Pasig Marikina. Kasi ako po yung umahawak nung Pasig Marikina River Channel Improvement Project na fortunately is foreign assisted project. Pero gayon pa man, may mga local funded po kami doon sa Marikina River wherein we implemented na dapat tama po yung laki ng ilog. Engineer, pwede pong magpakilala lang sila, buong pangalan, posisyon, at kung saan po kayo affiliated bukod po sa PAIS. Okay. Ang full name ko is Gracil Christopher Damo. I'm the project manager for the Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Under po ako ng DPWH UPMO Flood Control Management Cluster po. UPMO. Apo. Ano po ibig sabihin nun? Unified Project Management Office po.
Okay. At least maigi na po yung malinaw para Opo. at least alam ko po kung ano. So bali po ang tanong ko lang kasi you're from the DPWH, no. Opo. Ang tanong ko lang po dito, engineer, bakit po nangyari na may mga projects po ang DPWH na hindi po alam ng local government? Siguro po kulang po siguro sila sa coordination. Kasi sa project po namin, Pasig Marikina is well coordinated po ito sa City ng Marikina, City ng Quezon City, City ng Pasig. Kasama po rito yung munisipyo ng Caintain Taytay. Basically, dapat laging may coordination with the mayor or local government, pati barangay, para alam nila na mayroong ginagawang project po dun sa isang lugar. Nagkaroon lang kami ng issue dyan nung panahon na hindi alam ng barangay na may project kasi nagbago ng leadership dun sa barangay captain. Doon po kami nagkaroon ng konting problema. But anyway, na-resolve din po yun. Yun dapat po talaga na well-coordinated dapat. Mhm. But you're talking about the Pasig Marikina Channel Opo. River, 'di ba? Kasi yun yung Opo. hawak mong project. But Yes, ma'am. merong iba pang mga tinatawag nito na mga flood control projects na nasa area ng premises ng Quezon City. Tama po ba ako nasa lugar mismo ng Quezon City? Mayroong lugar po like Eastwood, Bagong Bayan, yan po. Na tamaan po namin ng project namin. Mhm. Mhm. Pero So, siguro i-clarify ko lang po, hindi naman po lahat ng sa pagkakataon na hindi po nagko-coordinate ang DPWH sa LGU, may mga of course may mga pagkakataon siguro na uncoordinated, pero I assure you ma'am na lahat naman po ng ibang projects po namin is well coordinated sa LGU po. sino po ba ang district engineer ng Quezon City sa DPWH? Dalawa po, sa First Quezon City si DE Johnny Protesta. Oo. Tapos And then, si Sir Art naman po sa District 2. Ano pong apelyido, sir? Ah, Engineer Art. ah, sorry, hindi ko pa ano yung apelyido niya. Si Arthur po, si DE Arthur, District Engineer Arthur. Sorry pa. Oo. Sige. Hanapin na lang natin sana. Nakalimutan ko lang. Oo. But anyway, Engineer, siguro ibabalik ko kay kay Engineer Lasarte. Thank you, Engineer Damo. Thank you rin po ma'am. Magandang mga hapon po sa lahat. Opo. Opo, Engineer Lazarte. Yes, ma'am. Medyo masakit sa ulo, no, pagka pag problema talaga masakit sa ulo eh. Opo, Pero opo. anyway, ang another question ko po, ano po ba yung pinaka-epektibong flood control measures na dapat sinusunod po ng pamahalaan at ng DPWH? Isang example po yan, ma'am, no, sa inspection namin nung nakaraang linggo. Nakita po namin, natsampuhan po namin na may backflow po dito sa Talayan Creek. So, nalaman namin na base din sa pagtingin namin sa kalangitan nung araw na yon, madilim po sa upstream ng San Juan River. So, ibig sabihin dito po sa Quezon City. So, natsampuhan po namin na backflow, no? So, ang sa tingin kong magandang paraan doon at i-isolate yung sa Talayan Creek, then patayuan po natin ng water gate para mas mataas dapat doon sa mga level ng flood para ma-isolate po natin yung Talayan Creek. Sa pamamagitan po noon, baka mawalan tayo ng baha dito sa Talayan Creek. Kasi po, kung may flood gate po yan, water gate, then ipapump po natin yung water na kung may let's say ulan, ipapump po natin sa main river stream. So sa pamagitan po niyan, hindi po papasukin ng malakas na tubig galing sa upstream yung Talayan River. So sa tingin ko po, yung pa lang yung aming napuntahan District 1, yun sa tingin namin ay
magandang paraan para makontrol ang baha diyan sa Talayan Creek ay pagtatayo ng floodgate o water gate po doon sa intersection, no? Kasi yung Talayan Creek po yan ay naka-perpendicular sa main stream ng San Juan River, yung galing Quezon City papuntang San Juan po yun. So naka-intersection po yun, perpendicular. So pag tinayuan po natin yan ng floodgate, hindi papasukin po ng baha or upstream water yung creek. So wala pong backflow doon. So isasara po natin yan pagdating ng malakas ng ulan at ipapump out lang yung tubig galing naman sa Talayan Creek. So sa pamagitan po yan, sa tingin ko baka ma-solve natin ang problemang baha sa Talayan Creek. So ibig sabihin ng pagtatayo po ng gate mismo dito sa Metalayan Creek ang pinakasolusyon. Tama po ba ako, engineer? Yes, ma'am. Sa example po ng dito sa Talayan Creek, yun po yung pinakamagandang paraan para po maresolba ang baha po diyan sa Talayan. So, tanong ko lang po, yung po bang dun sa, kasi kabisado ko po ang sa may San Juan area eh. Mataas po ba yung San Juan area na yun compared dito sa Metalayan area? Mas mababa po, ma'am, yung kasi yun po yung pinaka-downstream po ng mga creek galing Quezon City. Okay. Yun po yung kumbaga bottleneck. So kung kailangan mayroon din dahilan yan kaya nagbabaha sa upstream dahil baka clog na rin po doon sa San Juan River. So kailangan baka puno na rin yan ng putik. So kailangan i-dredging po yung creek. So, ito po bang ito po yung mga inspection na isinagawa po ninyo last week, tama po ba ako? Opo, ma'am. Opo. So, bali ilang araw na inspection po itong ginawa ninyo at anong mga areas po ito? Bali, isa lang po, ma'am, yan. So nagpunta kami sa Bahay Turo dito sa Project 6 and barangay sa barangay Toro po ba yun? Ayun. Tapos punta kami dito sa Tangandaan. Santa Cruz sa ano po yan? Sa tabi ng Fisher Mall, tapos sa tapat ng tawid ng Fisher Mall, doon po kami nag-concentrate. Then after that po, punta kami sa Talayan Creek. So yung observation po namin yan, committed talaga po yung creek dahil nga yung itinayong mga infrastruktura ay nandun sa loob ng riprap. So may nakita pa kami dyan more or less 3 meters doon sa dating riprap. Tinayo nila yung bagong infrastruktura. Napakaganda pero parang hindi po yata nasunod. Hindi po namin alam kasi hindi pa namin natignan po yung mga disenyo po ni noon at saka yung mga contract po nila kung paano. Pero for visual inspection, para nakikita din ng tao, bakit itinayo yung infrastruktura sa loob ng riprap. So, which means nabawasan talaga yung width ng ating daluyan ng tubig. Opo. Para daw sa kaalaman ng ating mga medyo may mga technical terms like riprap engineer. Ano po ba ibig sabihin ng riprap? Yung riprap po yan, yun yung ginagamit po ng isolate dun sa daluyan ng tubig at saka yung mga area na may property, yung land. Yun po yung dati nilang ikinabit nung mga siguro naunang panahon. Yun po. So, imbis po na doon or mas malayo pa dapat sa yung easement ng pinaglagyan nila, pero inilagay naman po sa loob. So, imbis na makatulong, parang sa tingin namin, Lalo pang nagka-problema pa. Yun pa yung dahilan para po magkaroon tayo ng makitid at magbabaha po yun kasi committed po yung daluyan ng tubig. Actually, kung maalala ko po, saan bang area yon along Quezon Avenue po. Meron parang sa gitna po sa island. Meron po siyang butas. Tapos may naka-cover po ng bakal. Hindi ko po alam kung imbornal yon o whatever. Pero nakikita ko lang po siya is maruming tubig po. Dito po sa along Quezon Avenue.
malapit po sa may, kung di po ako nagkakamali, dito sa may, bago po Magbanawe, dun sa may tinatawag po na, malapit sa may, ano yata yon, sa may simbahan. Hindi Ah, ko po alam kung napapansin niyo po yun. Opo, mayroon po doon sa gitna. So, Engineer Oo. Sherwin, pwede mo bang ipaliwanag yung tubig na doon, na nandoon? Nakikita ko din po 'yon sa Opo. gitna ng So, pero hindi kalsada, ko po alam kung ano yung use nun. sa tapat ng Santo Domingo. Yes, opo, Engineer opo. Sherwin, may record po kayo noon? Nandito ba siya? No, sir, Ayun. ma'am. Hi, sir. Magandang gabi po. Opo. Opo, magandang gabi po. Wait lang po, para po ano, okay. Engineer, pakilala lang po muna sila sa ating mga tagapanood at ano pong posisyon nila maliban dito sa PICE at organisasyon po kayo nabibilangan. Go ahead, sir. Ako nga po pala si Engineer Sherwin Usman. Ako po ay working with the Quezon City Government sa Engineering Department sa pumumuno po ni Mayor Joy Belmonte at ni City Engineer Attorney Dale Peral. Ako po yung head ng Quality Control Unit, Quezon City. Opo. Opo. Can you explain po yung binabanggit namin kanina, engineer? Ma'am, yung sa may Talayan po yun, no? Oo. Yung Talayan Creek po, sinasalo po niya yung tubig na galing ng Araneta Creek Okay. from Santo Domingo. From there on, yung area po na yon ay lumalabas doon sa Talayan Creek na tinatawag, pero tinatawag po din nilang Matalahib Creek. Magkoconnect po yon papunta ng San Juan River. Going downstream na po yun sa San Juan. Okay. Opo. So, based po doon sa data natin na meron tayo sa Quezon City, yung pong area ng Santo Domingo at saka Siena, nakaka-encounter po sila ng pag-iipon ng tubig. Siguro, ang unang dahilan dyan, yung pong pagkakaroon ng kitid ng ating mga ilog. At bukod doon po, siguro sa kababawan na rin po ng existing rivers natin, nagbabaklo po yung tubig. That's why nakikita po natin, kung talaga pong obserbahan natin, kailangan po natin ng mga mechanical system doon sa area para po magkaroon ng solusyon yung pagbabaha. Yung pagbabaha po maaaring hindi natin masolve 100%, pero yung objective o purpose po natin na ma-mitigate, yun po yung mga ginagawang solusyon. Ang Quezon City po ay naglalagay po ng mga detention pond based on sa drainage master plan. Hindi lang po dyan sa area na yan, pati lahat po ng district, meron po tayong mga proposed projects na kino-convert po natin yung mga basketball court into with detention pond sa ilalim. Oh, So okay. yung mga detention pond na yon, naiipon po doon yung mga tubig. Pwede rin po gamitin yan for domestic use, pandilig. Tapos by gravity po, magpo-flow din po siya sa ilog. Pero kung titingnan po ninyo, hindi po bigla na babagsak ang tubig sa ating mga kailugan. Kung baga, ito po yung first line of defense na ginagawa ng city government na nakita po natin na makakatulong para ma-mitigate po natin yung flooding. At So, saka ang isa pong kalaban po natin dyan ay yung climate change. Masyado nang malakas ang tubig ulan, kung i-compare po ninyo, minsan yung rainfall, yung volume po na bumabagsak na galing sa ulan, mas marami. imbis na pang isang araw minsan pang isang linggo na po na ibabagsak lang po ng isang oras. So it means yung existing natin kailangan po natin talagang gawa ng improvements para labanan tong pagbabaha na nangyayari ngayon. Opo. So you're saying, Engineer Usman, importanteng makagawa kayo ng tinatawag nating widening at dredging dun sa mga para bilang flood control solution. Tama po ba ako?
Yes, ma'am. Yan po yung pinaka-technical na simple technical solution. Deepening and widening. Mm. Kasi kung mapapansin po natin, yung easement po natin na existing ngayon, may mga ISF na po o mga informal settlers na hindi naman ho natin basta-basta maalis sila. Kaya ang city Oo government nga. po ay gumagawa na ho ng mga housing projects na ngayon para ho magkaroon tayo ng mga lugar para sa kanilang mga relokasyon. Mm. So, yun na po. Na-project na po ng Quezon City Government yung problema na yan. So, eto ho, meron tayong mga projects ngayon na gagawin si Mayor Joy Belmonte, yung mga medium-rise building na para po sa mga constituent ng Quezon City na nandyan sa mga ganyan lugar. Oo, marami yan mga informal settlers na minsan nasa ibabaw mismo ng Maynilad water, 'di ba? Yes, totoo po yan. Ulti nga po Meralco property, napapasok nila eh. Yes, oo, 'di ba? So, ang tanong ko lang po, engineer, is what is the difference nung sinabi niyo kailangan ng mechanical system? At eto naman, binanggit mo kanina na itong deepening and widening is it's a technical system. What's the difference between the two? At ano yung mechanical system na sinasabi mo? Sorry, ang dami kong tanong. Sir, sige. Yung mechanical system po, yun po yung mga paraan para matulungan natin yung ating katubigan na higupin yung tubig sa mga mababang lugar. So meaning ano bang tawag dito? Pump system. Opo. Mga pumping stations na mga makakatulong para matulungan yung tubig ng mga na-impound. Okay. Opo. Sige po. Thank you so much, Engineer Usman. Babalik po ako kay Engineer Lazarte. Thank you po. Maraming salamat sa information. Opo. Balik po ako sa inyo, Engineer Lazarte. Yes, ma'am. Opo. Pasensya na po na isa-isa ko po kayo. Pero natutuwa po ako dahil itong pagkakataon na to ay to once and for all clear maging klaro sa ating publiko kung ano ba tong nangyayari at maganda po na bahagi ang Philippine Institute of Civil Engineers Quezon City chapter sa mga pagsasaayos na ginagawa po ng Lungsod Quezon, no, Engineer? Yes, ma'am. Opo. Another question po is, minsan po yung tulay ang nagiging bottleneck po. Ano po ba yung tamang standards pagdating sa disenyo at taas na mga tulay? Isa pa nga yan naalala ko yung mga tulay kasi may mga trucks, engineer na bigla na lang nababangga sila dun sa yung pinaka-edge nung 'di ba? Ano po ba yung standard na taas talaga niya, engineer? You can go ahead, please. Yes, ma'am. Bago pala akong dugtungan ko lang po yung sinabi ni Engineer Osman na Sige po. yung mechanical po, yung tulad po ni-explain ko kanina po doon sa Talayan Creek na maglagay tayo ng water gate. Then, ipapump yung galing sa Talayan papunta sa mainstream na river. So, yun po yung isang true pump po yun. So, pumping. Kung baga ay may pumping station po dapat yun. Okay. Bago po kayo umusad sa susunod na naalala ko po kasi, ilan po ba ang pumping stations in Quezon City? Do you have any idea? I think o baka si Engineer Osman ang makakasagot Engineer sa Osman akin. po yan, ma'am. Engineer Osman, ilan ang pumping station? Ma'am, Dali po wait po Papasok muna po kita para sa recording. Okay, ilan po ang pumping station in Quezon City, Engineer? Ma'am, sa ngayon po by gravity po talaga yung nagpo-function natin, mga detention ponds ang ginagamit ng Quezon City. Then yung proposed po ng DPWH na mga pumping station, yan po yung mga ongoing na inabutan natin bago nagkaroon ng issue. Opo, ilan po yun na ongoing, ginagawa? Bali sa ngayon po parang 3 po sila So meaning, 0 pumping station tayo in Quezon City unlike in Manila? Kasi ongoing pa lang yung 3 Yes po. Pero under po yun ng DPWH, hindi po Quezon City. Opo, hindi Quezon City. Under DPWH po. At least yun ang klaro. Opo. Pero sa Quezon City, do you have any plans
na gumawa po ng pumping station na funded by local government. Paano po ba ang gagawin ninyo? Ma'am, sa ngayon po yung mga ongoing drainage system natin by gravity po ang ginagawa natin sa ngayon. Oo. Wala pa po kaming nilalabas na mga mechanical driven na mga designs dahil nakikita po sa drainage master plan na by having the detention pond, mamimitigate naman natin yung flooding. Can you explain us further what is this gravity detention ponds? Ano po yan, ma'am? Parang ipunan ng tubig. Kumbaga sa bahay, nag-iipon, yung dadaan muna sa isang imbakan, tubig, bago siya pumunta sa lagusan na sa ilog. So, samantala, naiipon muna yung tubig doon, bago po siya lalabas. So, controlled po yung paglabas ng tubig. So, ilan po yung may ganito po tayong or ginagawa po ngayon? Sa ngayon po, marami tayong ongoing sa District 5, sa District 6, then dito po sa District 1. Meron po kami by administration na retention pond po ang tawag namin. Ginagamitan po natin ng mga RC pipes. Yung mga tubo po na tinatawag natin na reinforced concrete pipe. Binabaon po natin yun sa mga flood-prone areas. So, by that po, namimitigate po yung flood. Kung dati pong gatuhod yung tubig, doing by administration ng solusyon na retention pond, nagiging ankle deep na lang yung tubig. So, by that, nagkakaroon po ng naiwasan po yung bigla ang pagbaha agad. Uulan ng siguro, araw ang bibilangin, hindi na po natin makokontrol yung mga bagay na gano'n dahil may limit po na volume yung ating mga retention pond. Nakikita ko kasi Engineer Usman sa ibang bansa like in Japan, meron talaga silang parang dambuhalang underground na tawag dito imbakan mismo ng tubig. Kaya hindi sa taas, hindi bumabaha dahil doon dumediretso sa ilalim ng ng kanilang kalupaan. Yes, ma'am. Parang ganun din po yung teorya na ginagawa natin into small scale. Oh, okay. So gaano kalaki po itong mga tinatawag po nating detention ponds? Tulad po sa Circle, meron pong 2 detention pond na ginagawa doon, lapit na pong matapos. Ang isa po ay nagkakapasi ng 500 to 600 cubic meter na tubig. Ilan po? 500 to 600 cubic meter. Oh, malaki rin So yung pong detention pond na yon, makakatulong po yon sa Quezon Memorial Circle para iwasan yung biglang bagsak ng tubig. At the same time, pwede ko gamitin sa pagdidilig sa loob ng park ng Quezon City Memorial Circle. Double purpose, multi-purpose ang niya. Naglagay din po ang Quezon City doon ng lagoon na makakatulong sa beautification at the same time, makakamitigate po ng baha. Gano'ng kalaki itong lagoon na to, Engineer? Siguro po mga around 600 to 800 square meter po yung area. Square meter. Nako, ang dami kong information na nahugot sa inyo ngayon. Thank you, Engineer Usman. Balik po ako kay Engineer Lazarte. Salamat po, salamat. Opo. Wait lang po kay Engineer Lazarte naman ako ngayon. Yan, dagdagan natin ng si Engineer Lazarte. Yan. Okay. Engineer, balik tayo dun sa tulay. Opo. Opo. Minsan Yes, po ma'am. nagiging bottleneck daw yung yung tulay. Ano po ba yung tamang standards pagdating sa disenyo at taas ng mga tulay? Engineer. Yes, ma'am. Base po sa mga natin ngayon na-obserbahan po natin na may mga inaanod na mga tulay po. Pero yung mga tulay po yun, siguro yung ang pinagbabasehan po talaga yung pinaka-highest point na naabot ng tubig sa mga baha. So nakikita nyo po na
marami na rin pong lugar na itinataas po nila yung dati nilang, gumagawa na sila ng bagong tulay na mas mataas dun sa dating tulay para po hindi po maabot ng tubig pagbaha. Ang tulad po sa ano namin, dito naman po sa mga creek, halimbawa, may naobserbahan po ka namin dito sa Bahay Turo, yung retaining wall napakataas pero at the middle of the retaining wall naitayo po yung isang daanan na tulay. So ayon po sa mga residente, pag tumaas po yung baha, ayun po yung nagiging gate para lumabas sa kanilang kabahayan. Pinapasok sila galing sa creek yung tulay na yon. So sa tingin ko po yun, itaas po yung tulay na yon hanggang sa taas ng retaining wall para po maiwasan na rin po yung pagbaha dun sa area na yon sa Bahay Turo or actually sa Project 6 na po yung likod nun eh. Bahay Turo po kasi yung yun sa kabila ang meron yatang access ng mga ibang kabahayan po doon sa area. So kaya ginawan po ng tulay. So siguro yun po yung isang gawin din po ng government din natin, kaya bigyan ng access yung pamilya na yon para makatawid doon mismo sa Bahay Turo na hindi na sila gagamit ng tulay para tumawid doon sa Project 6 para makapunta lang sa kanilang Ano pupuntahan. pong tulay ito, Engineer Lazarte? Sa ano po yan sa likod ng Engineer Osman, paki-describe mo nga kung ano yung lugar na yon. Si Engineer Osman po kasi ang kasama po namin nag-inspection diyan sa Project 6. Opo. Maliit lang po 'yon na tulay, parang access lang po 'yon. Yung Wait nabanggit po. ho Wait ni po. Sir, Opo. Yes, sir. kung hindi ako nagkamali, yan po ba yung sa Kulyat Creek sa may Project 6? Yes. Yes, sir. Yun po yung binabanggit ni Press Paul, yung pong ating tinatawag na Kulyat Creek. Opo. Hindi- Ilang pamilya po ang napeperwisyo po dito? Yung pong mga nasa easement na mga informal settlers, doon po kami nag-ikot sa area ng Project 6, napansin po namin na nakadikit na po sila doon sa wall. So pag nag-overflow po doon, sabi nila ay nakakaranas sila ng pagbabaha. Okay. Sige po. So bali ngayon po, ano po ang plano po ng local government dito? Sa ngayon po, ang sinusunod po natin yung Drainage Master Plan na ginawa ng UP, which is data-driven. So, yun po, naglalagay po tayo ng mga detention para po sa mga flood mitigation at saka retention funds. At syempre po, ang number one is maklaim po natin talaga ang right of way ng tubig. Yung tamang lapad, tamang lalim, na kung saan hindi natin maharangan yung daloy ng tubig. Ano po ba yung tamang lapad at lalim po ng daanan po ng tubig? Depende po kasi yan sa volume na dadaan. Pero may standard po ba yon? Hindi ko kayo masagot dahil water code po yun. Si Doc Chris po siguro ang maganda sumagot ng bagay na yan. Doc Chris, Dami kong tanong, pasensya na po kayo hindi ko pwedeng Sige po. Pag hindi mo linya no. Sige, sandali lang Engineer Chris dadagdag kita. Okay, sige Engineer Chris. Gaano po ba ang standard na tawag dito lapad at lalim ng right of way ng tubig? Actually, ma'am, nakadepende naman po talaga yan kasi ideally po, di ba, like sa mga untouched area natin, ang tubig kasi talagang gumagawa siya ng daanan niya kung ano yung para sa kanya eh. So, yun nga lang po ang nangyayari po sa atin ngayon, yung tubig, hindi po siya nakakahukay ng ganon kasi nga po nabibuild po tayo ng mga development sa mga area. And kaya ang ginagawa, since for sa mga urban area, dinidesign po natin siya, nagkakandak po tayo ng mga tinatawag na hydrologic tsaka hydraulic assessment para ma-identify kung ano po ba dapat yung area ng daluyan ng tubig. Kaya usually, hindi na natin siya mapalapad. Ang ginagawa po natin, pinapataas po siya. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga dike
So, ganun po yung nangyayari talaga. Pero kung sa minimum or basic standard po ng lapad niya, wala po tayong ganong established. Pero basically po sa ating water code, supposedly meron po tayong easement na 3 meters. So wala po doon sa bank ng ating mga ilog na usually hindi nga lang po nasusunod talaga. Opo. 3 meter, may easement of 3 meters simula sa Sa bank po, sa pinakagilid ng ilog. o pinakagilid ng ilog. Grabe ah. And Kabilaan I po think, yan, ma'am. Parang parang ngayon ko lang nalaman yung mga ganun na sorry Engineer Chris, buksan mo camera mo. Pogi-pogi mo naman. ay, opo. Nagre-recording ako. Anyway, so natutuwa lang po ako kasi at least dahil kayong mga civil engineers ay nandito, nasasagot yung mga tanong and you have you are kumbaga expert from different fields po ng civil engineering, 'di ba? So at least thank you po talaga kay Engineer Emmy. Engineers, maraming salamat po. Anyway, kanina nakita ko po. Thank you, Engineer Chris. Balik ako kay si Engineer Lasarte, kanina nakita ko si Engineer Damo. Parang Asan ka, Engineer nagtaas pa rin. Damo? I-add kita para meron ka yatang idadagdag. Saglit lang po. Ayan, sige Engineer Damo. Go ahead. Okay, in addition po sa mga sinabi ng mga kasama ko sa PICE, SCEDOC, ang ginagawa kasi namin, sa DPWH naman to, meron tayong tatawag na design discharge, kung saan yung ginagamit nating panukat dun sa design natin is yung 100-year return period. Standard po to sa DPWH. Nakukuha po to, gaya po ng mga nasabi ng mga kasama ko na base ito sa rainfall. From rainfall, i-convert mo yung rainfall into discharge. And from that discharge, doon natin i-design yung ating capacity ng ilog. Again, ang example ko ulit dito, yung Pasig Marikina. Ang Pasig Marikina, ang total master plan niya, 100-year return period, capacity dapat siya. 100-year return period. Unit? 100-year. 100-year return period. Sa layman's term, ang ibig sabihin po ng 100-year return period, kung ilalagay natin every year pinakamalakas na ulan na nararanasan natin, ihilera natin yon from lowest to highest. Sa 100-year return period, yung pinakamalaki na rainfall sa loob ng 100 taon. Yun po yung ibig sabihin. Okay. Di ba may tatawag tayo sa earthquake, may tatawag tayong big one, meron may maliliit lang. Yun din yung cycle natin ng earthquake. Meron tayong tatawag na the big one, which is actually around 300, kung di nagkakamali, 300 or 600 years yung niya, return period niya. Hindi ako nakalimutan ko na, but something like that. Ganon din po sa rainfall natin, na meron tayong tinatawag na data natin from Pag-asa, kukunin po natin, kukolektahin, then i-analyze po natin siya, and then from there magkakaroon tayo ng rainfall runoff analysis. Yun po yun. Ang problema po natin, kung sinabi ni Engineer Sherwin, mayroon tayong problema sa climate change. Para madali natin maintindihan, kailan ba nangyari yung Ondoy? 2009. Nagkaroon tayo ng Ulysses, 2019. Mayroong mga habagat, and then recently yung typhoon na Karina. So, 10 years, tapos from 10 years, nagkaroon ng 5 years lang na gap. Ibig sabihin, sa loob ng sa darating ng mga panahon, yung rainfall natin medyo extreme na siya. Kaya nagiging madalas na po yung pagbaha natin ng malalakas. Ang isang problema po natin is yung pagiging konkreto ng mga kalsada, ng mga lugar, Ibig sabihin, pag umulan, lahat ng tubig diretso na kagad sa ilog. Hindi na na-absorb ng lupa kasi nga mas konkreto na. Kasi So just imagine lahat ng ulan, diretso lahat sa tubig. So mahirapan na yung tubig. Nagiging nag-swell up, baha na. At saka engineer, tama po ba ako na wala na rin kasi yung mga malalaking puno na malakas sumipsip ng tubig. Kasi dati naalala ko po noon along kung di po ako nagkakamali hanggang Espanya yan yung gitna may mga puno.
Puno, opo. 'Di ba dati? Pero ngayon po tinanggal po kasi 'yun eh. Kahit dito sa Commonwealth dati may mga puno pa 'yan. Pero dahil dun sa MRT, so nawala yung mga puno dun. Kaya po ano, yun po yung ano isa rin sa obserbasyon ko, engineer. Tama po ba ako? Opo. Tama po kayo doon sa obserbasyon niyo po. Kaya nga po ngayon nag-introduce po yung ibang mga scientists na yung ginagamit nilang pavement nakaka-absorb ng tubig. So hindi siya diretso doon sa drainage or storm drain, kundi sisipsipin ng semento papunta doon sa natural ground. Ibig sabihin, nagkakaroon pa tayo ng subsurface na-absorb pa ng lupa yung tubig. Hindi siya direktang papunta sa drainage, directly to river. So yung mga technology na dapat din nating i-consider kasi hindi na natin maiwasan na nagkakaroon tayo ng improvement. Kailangan natin ng mga bahay, kailangan Oo. natin ng mga Anong klaseng establishment. ano pong klaseng improvement po tong yung pavement na binabanggit po ninyo? Napanood ko lang kasi sa sa isang presentation. I forgot yung term but Yung technical term. Japan technology siya. Oh, Japan technology. sa Japan no, grabe yung kanilang nakikita ko kasi sa mga videos nila. Na matindi talaga. Tsaka yung isang anak ko kasi nasa Japan. So, nakikita ko iba talaga yung technology na ginagamit nila ngayon doon eh. Anyway, Yes, sir. sige po. Okay, thank you so much, Thank Engineer, you rin po. Engineer Damo. Okay, balik tayo. Teka Yes, po ma'am. ano ko lang po muna. Ayan. Okay. Punta na po tayo dun sa engineer, parang hindi nyo pa natatapos yung tungkol dun sa taas. Taas po Oo, na taas ng tulay. yung taas po ng Oo. tulay, yung sabi po nga ni Doc Chris, sina Engineer Damo. So kailangan po natin yung disenyo niyan, malalaman po yan sa may mga record po yan ng DPWH. Yun po yung pinagbabasihan kung gaano po kataas yung tulay na gagawin po. Pero Sabi po usually ang standard po yung sabi po ni Doc Chris kanina, kailangan po i-design base doon sa rain precipitation, yung sabi nga din ni Engineer Dan. Oo. So, doon po yung pinagbabasihan ng DPWH bago sila magtayo po ng tulay. Nakita nyo po yung sa Oo. papuntang Bigan po, 'di ba? May Opo. malalim, may malawak po doon na kung tawagin nila doon Banawang Bridge po yata ang ganun doon. So Mm. nakita nyo po yung dating tulay doon, mababa po siya. So sa ngayon napakataas na masyado po yung ginawa nila yung bago. So kasi Mm. nagbabago na rin po yung panahon dahil sa climate change nga po. So Opo. lahat po ng tulay ngayon yan, itinataas po nila kung Opo. nagtayo po sila ngayon, mas mataas na dihamak doon sa mga lumang tulay po. Yun po Oo. yung ating kasi na-design po yung bagong tulay doon sa papuntang Bigan, which is Banawang Bridge po yata ang tawag nila doon. Mataas na po doon sa kaysa dati. Kung napansin niyo po, yung dating tulay inaanod na po ng baha. So inabutan na po siya. So ang tulay po kasi mahina pagdating sa baha. Pag madaanan po ng bahayan, medyo delikado po siya. Sa ang tulay kasi dapat hindi po siya inabutan ng baha. So yun po Ganun yung po pala. opo. Nakita ko po si Engineer Damo. Engineer, balik ka. Kasi kanina nagtataas po siya, Engineer Lazarte. Oh, Wait po, hindi, saglit lang po, Engineer. Asan ba si Engineer Damo? Ayun. Engineer, yes, go ahead. tama po yun, no, yung sinabi po ni President Lasarte na actually, ang design po natin sa bridge, 100-year return period po yung design discharge ng ilog. So makukuha natin yung may kakibat na elevation yung tubig niyan. From there, mayroon pa tayong freeboard na at least 1 meter. Yung example po ni President Paul, sa Abra po yun, Abra River. So yung original na tulay po is yung Quirino Bridge, which is actually dati kaya niyang tanggapin yung baha. Pero nakadalawang beses siyang natamaan ng bagyo. Tama po yung sabi ni Sir Paul na nasira po yung unang span niya. Then may another typhoon, bilangga ulit siya, nasira ulit.
And eventually, tinayo po yung Banawang Bridge, yung bago pong tulay ngayon sa, pinopromote din namin yung Bigan. Kung dadaan po kayo ng Bigan, madadaanan niyo po yung tulay na ito. Mas mataas na siya ngayon kaysa dun sa original na tulay na Quirino Bridge. Yun po lang. Ano pong Tama po yung pangalan sinabi ng ni Sir Paul. Banawang Bridge? Banawang, yung bago. Yung dati is Yung Quirino bago. Bridge. Okay, yun po yung bago. So, Engineer Damo, kasi 'di ba, we're just talking about yung bridge na para pagka may flood. Pero usually, ang isang malaking tanong ko rin, ano ba talaga standard kasi sa mga highways natin? Ano ba talaga ang tamang taas ng tulay para yung mga trucks na malalaki, mga cargo trucks, ay hindi tatama mismo kasi may mga aksidente ng mga malalaking trucks na tumatama dun sa pinaka yung ilalim ng tulay mismo. I don't know, dito sa may expressway parang merong gano'n na nangyari. Naalala mo yun? Nakita Sa ko kasi expressway. yun So, eh. hindi siya sa baha. Hindi siya sa Oo, baha. hindi siya related sa baha. Yun ang isang pero that is part also of civil engineering di ba? Opo. Actually, yung nangyari po sa expressway, may certain limit lang po talaga yung mga truck na pwedeng dumaan doon kasi may mga tulay na yung tatawag nating tulay na nagko-cross doon sa NLEX o Opo, yes po. sa expressway natin. Opo. Actually, bawal po talaga yung more than dun sa specified limit ng height. Nagkataon lang po na nakalusot yung mga truck na yon na oversize o yung masyadong mataas kaya tumama. Wala naman tayong Standard? Hindi naman standard but specific dyan. But I think nung dinesign yata, I'm not sure kasi hindi pa ako pinapanak siguro nung dinesign nila yung index na yan. So naglagay lang sila may mga tulay tayo doon existing and meron lang siyang specified height. Pero kung makikita nyo dito sa SLEX, wala na tayong makikita na mababa ang tulay. Halos lahat medyo kaya na yung pinakamataas na na mga trailer. Kasi isa sa naging issue doon, engineer, ay nakita ko kasi yung comment ng may-ari nung na sinasabi, hindi naman daw nagbabago yung taas ng truck niya. Sabi niya gano'n. So, nagtataka lang daw siya bakit yung truck niya ay hindi na raw nakakadaan dun sa area na yun na dati. Ibig sabihin ba bumababa yung tulay? I don't know. Hindi ko masyado nakita ko lang yung comment kasi. Okay, possible ganito lang po 'yon. Una, yun ang claim po niya. So they have to prove it na dinadaan niya yung trailer niya doon. Dapat pakita niyo yung resibo. Okay, sabi natin tama nga yan. May possibility kasi na rear blocking tayo doon sa NLEX, maaaring tumaas yung nilakyan nila yung standard ng concrete nila from 12 inches naging sabi natin 18 inches. Parte na yun, tama, pero hindi natin nga Hindi natin not unless mag-investigate. Pero kung may claim po siya na gano'n, we are not questioning, pero pakita niyo yung resibo. Yun lang naman siguro ang Pero kailangan. usually po ba talaga yung para makadaan yung normal na mga trucks natin? Taas ng tulay? Hindi ko kabisado ma'am, pero kasi hindi naman po ako involved sa expressway. Pero may Okay. pagpasok pa lang ng expressway, meron na po yun. Meron May ng mga naka-specify na po. naka-specify. Okay, thank you, Engineer Damo. Sige po. Opo, balik na po ako kay Engineer Lazarte. Yes, ma'am. Opo, ang dami ko pong tanong, pasensya na po kayo. Ganun po. Opo. So, okay. Narinig po namin yung tungkol dito sa yung binanggit nyo nga kanina ng mga floodgates at pumping stations. So, binanggit nyo naman na to kanina kung kailan ba dapat gamitin at bakit ito epektibo, no? So, well explained na po ito kanina. Pero sa mga nakita ninyong problema sa mga kamakailang inspection po ninyo, so nagsagawa po kayo ng inspection sa iba't ibang flood control projects ng DPWH. Ano po ang ilan sa mga pinakamahalagang obserbasyon na nakita po ninyo dito? Unang-una po, makitid na po yung daluyan ng tubig. So tama po yung sabi ni Doc Chris kanina, ang easement po natin na at least 3 meters, both side po yan. Dapat
wala pong informal settler or anong nakatayong istruktura po doon, infrastruktura. So para po at least ma-widen yung daluyan ng tubig. So may napansin po kami dito sa Santa Cruz. So yung yung mayroon sa tabi ng creek, mayroong kumbaga ay park. So supposed to be may natanong kaming isang residente, sabi nila baliwala naman daw po yung park na yon. So, yung nakikita po namin, yung imbes na tayuan po ng ano po diyan ng parke, eh gamitin na po yon para ma-widen yung daluyan ng tubig. Kasi doon sa Santa Cruz Mariblo River po yata yun, o Mariblo Creek, medyo Oo. papasok na po sa San Juan River. So, ibig sabihin, Ah, mas malawak po dapat yung daluyan ng tubig po doon. Pero ang nakita namin, mga wala pang, I don't know kung may 5 meters pa yung ano doon, lapad ng tubig. Although, mataas na po yung ang kanyang ano, retaining wall. Yun po yung sinasabi ng kasama ko kanina na tinaasan. Si Doc Chris po yata nagsabing ganun. Pero yung ibang area po kasi mababa, lulusot din po kasi yung tubig doon. So, ang solusyon po doon na nakikita namin is widening yung ano yung creek. Yun po yung nakita naming ano mm. solution po doon or problem. Then yun sabi ko nga yung riprap po kanina nasa yung bagong infrastruktura itinayo doon sa loob ng riprap. So which is estimate po namin doon may area na more or less 3 meters ang pasok ng infrastruktura doon sa creek. So sa tingin po namin hindi po maganda yung ano na yon. Hindi po naman masasabi na hindi tama yung disenyo kasi hindi po namin nakita yung design, yung actual lang po yung nakita namin. So ang solusyon po namin i-widen yung area na yon. Yun po. Then nga yung Talayan Creek, yung tinutuntungan namin tulay napakababa. So dapat din po itaas din po 'yon. Do kahit lagyan natin ng pumping stations po 'yon at floodgate, marahil abutin pa rin yung tulay na 'yon kasi napakababa. More than halos maabot na po yung tubig doon sa ano wala pang ulan. So lalo na pag nag-backflow ng tubig doon galing sa mainstream, talagang babahayin po yung creek na yun. So, ang anong nga namin is nakikita ko talaga doon sa Talayan Creek na yun, pwedeng i-design as floodgate kasi yung nakita namin talagang nagbabackflow nga yung tubig. So, siguro ang design doon dapat natin gawin is yung floodgate. Then, ipapump yung tubig na galing sa Talayan Creek para po baka sakaling yung Talayan Creek ma-resolve na po yan kasi matagal na po yan nag-aaral po ako balita ko napakataas ang tubig diyan sa Talayan Creek sa pamagitan ng floodgate na yun baka sakaling masolusyonan natin ang flood dito sa Talayan area. Thank you po. Ay, Po, madam, paano po. po nakakatulong yung komunidad po sa mga ganyang klase ng proyekto po? Opo, napakalapag ng bagay po yung sa komunidad sa pamamagitan na lang ng pagtatapon ng mga basura sa creek ay dapat hindi iwasan kundi talagang wag nang magtapon kahit plastic ng candy po yan at 1,000 tayong nagtapon ng wrapper ng candy talagang maapektuhan po yung daloy ng tubig po doon sa creek. So napaka gandang ano po yan, napakahalagang gawin po ng mamamayan. Narinig ko po ang ating presidente nung kamakailan na linisin ang tubig. Wag nakikita niya kasi ang problema is yung mga basura, di ba? So sa tingin ko yun ang malaking kontribusyon po ng mga komunidad, mga tao na huwag magtapon ng basura sa creek. So ang napansin nga namin kasi wala nang yung mga nakatira doon sa ilalim sa gilid ng tulay hindi lang tabi kundi nakapatong na yung kanilang banggera or yung ano
banggerahan yung kanilang Oo. hugasan, ang diretso ang tapon ng tubig doon na sa creek. So sana sa darating na panahon ma-mitigate po natin 'yan at mailipat na sa ibang lugar yung mga nakatira sa tabi ng creek para Mm, at least mm, ma-maintain po natin yung at least 3-meter easement. At sa mm. pamamagitan niyan, malaking bagay po 'yon kasi halos halos sila din nagtatapon na doon sa lahat ng sa tingin ko yung basura nila tinatapon na rin po sa so, yun po, kung pag nagpunta nga ako pa sa ibang bansa, parang nainggit pa ako sa Singapore and Japan. Tinitignan ko nga nung pumunta kami sa Singapore, ang linis ng waterways nila. Then sa Japan, ang ganun din. So at least parang wala ding amoy. So nainggit ako sa mga ganung proyekto ng government nila doon. Sana pagdating ng panahon, ma-implement natin dito sa Pilipinas na Mm. pwedeng sa mga let's say sa San Juan River, pwede tayong magbangka doon na wala tayong nakikitang basura. Sana pagdating ng panahon, magawan po natin ng paraan. Oo nga po. Naku, ang dami ko pong naalaman, first time in history. Sa history ng ng tuklasin natin Opo, ngayon ko talaga natuklasan yung mga maraming bagay about civil engineering, yung opo. mga flood controls na yan, mga dapat malaman At syempre, ang pinakaugat pa rin talaga sa lahat upang maiwasan ng talagang matinding pagbaha ay disiplina talaga. Opo. Disiplina ng bawat Pilipino. Yes. At kahit sa mga hanay po ng mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, disiplina at integridad ang napakahalaga, 'di ba? Tama po. Tama. Ayan po ang pinakapangunahin na sabi nga natin fundamentals para magkaroon ka ng isang matagumpay na pamamahala sa ating bansa. Opo. Anyway, bago ko po hingin ang huling mensahe po ninyo, engineer, pwede po bang may nagtatanong po kasi dito, Engineer Lasarte, baka pwede raw po kayo magpakilala kung saan daw po kayo nakabilang na kayo po ba ay nasa pribadong sektor o nasa pamahalaan po natin? Go ahead, engineer. Nasa private sector ko po ma'am. Sa ngayon po ay ako po ang isang managing director po ng University of Asia and the Pacific. So ako po yung nag-maintain po ng aming facilities. Then yung mga bagong construction, ang mga repair po ng aming building, ako po Mhm. yun. So ako po din po na mamahala sa mga lahat po, housekeeping, security, general services. So yun po yun ang hinahandle ko po sa eskwelahan po namin. Parang administrative work yung Opo, opo, opo. Aha. Oo, management, administrative. Anyway, engineer, papaano raw po pwedeng maging kasapi ng Philippine Institute of Civil Engineers? Madali lang po. Kung nakatira ka po dito sa Quezon City or nandito po yung inyong opisina, pwede po kayong sumali po sa grupo namin. Magpalista lang po kayo o yung gusto din pong lumipat na taga rito na at dito na yung office at malayo na sa kanilang lugar, pwede din po sila mag-transfer sa amin. Basta bayaran lang po yung kanilang mga arrears doon sa pinanggalingang chapters para po makalipat sila po sa Quezon City chapter. Mhm. Opo. Then po yung mga bagong bagong pasado po na civil engineers, pwede pong sumapi, magpa-member po dito sa Quezon City chapter. Kasi po, once po na-graduate ka or pasado ka na po ng civil engineering, automatic po dapat mayroon ka ng sinaliang chapter. Dahil po Mm. mag-umpisa na po diyan, pag hindi ka po nagpa-register, mag-uumpisa po diyan na nabibilangan ka na ng iyong arrears. So, Ah, pagka panawagan ko po sa kahit po hindi ka pa member ng kahit na anong organization, automatic po kasi yan pag nag-taking po nakapasa ka. sila, Ah, mayroon na po sila dapat sinalihang chapter para doon po sila sasali. Pag hindi po sila nag-active, pag na gusto na nilang mag-active, then later on malaman nila may mga arrears na po sila dapat babayaran. So, oo, ganun po pala yun. Di, pero na, kung oo.
mayroon naman po yung ano, kumbaga ay sa 5 taon yan, pwedeng ma-waive po yung inyong arrears. So depende po yan sa national kung gusto nilang mag-waive yung mga penalties, yung mga arrears yan. Pero ang batas po namin ngayon, at least 5 years po yung condonation kumbaga nila. So bago mabura yung arrears mo, abutin pa ng 5 years kung pwede kang mag-apply after 5 years para at least mabura ang iyong arrears. So hindi po taon-taon po yan. So pero kung gusto mo nang makipag-member ngayon, then 3 years pa yung pwede kang ma-waive yung iyong arrears, talagang babayaran po ang iyong mga utang. Automatic pala yun, ano? Anyway po, marami pong salamat, Engineer Lasarte, at sa lahat po ng nakasama po natin ngayon, si Engineer Damo, si Engineer Chris, sino pa yung isa? Si Engineer James oo. Angel po from COA po. Oo. Naku, ayan nga pala. Talking of COA, pwede po ba magtanong? Ayan, Engineer James. Engineer, Nahuli ka. andyan po ba siya? Engineer, pabukas na lang po ng camera bago ako tuluyang magpinid ng ating palatuntunan. Magtatanong po ako tungkol sa audit. Okay. Andyan na po ba? Wala pong camera si Sige po. Engineer James. Meron. Engineer James? Ayan. Ayun. Okay. Mukhang nag-inspection po, madam. Ay, nag-inspection ka ba? Sorry, engineer. Sorry po. Pero mahalaga po kasi itong itatanong ko, no, bago po magpinid ng palatuntunan. Engineer James, pwede pong pakilala lang po tayo sa Magandang gabi ating po. mga Meron na Opo. po. Saan po ba sila? Commission on Audit po ba? Yes po, yes po, taga-commission on audit Opo. po Engineer, ako. Under magtatanong ng lang. Technical Services Office. Okay. Engineer, magtatanong lang po ako. 'Di ba Sige sa po. mga projects po ba meron po tayong tinatawag na post-audit at pre-audit? Meron pa po ba tayong ganon ngayon sa COA, particularly on projects? Ano po ngayon? Under po kami ng post-audit pa rin po ngayon. Post-audit po. Wala na po bang Under pa rin po kami ng post-audit. Yes po. Wala na po bang pre-audit ngayon sa ano? Wala na po ngayon. Opo. O kailan po nag-take effect yung wala nang Wala po. Kailan po nagsimula na wala ng pre-audit? Talaga po bang wala? May nang signal po ni Engineer James. Mahina signal kasi nasa labas siya. 2012 po to 2013. Doon nagsimula inalis yung pre-audit. Opo. Kayo po ba, matagal na po ba kayo Yes, sa inyong trabaho, Engineer James? Po, mga 17 years na po ako. 17 years. So, Mga 17 years na po ako sa serbisyo. kayo po ba, sang-ayon po kayo na post-audit na lang ang ginagawa ngayon ng COA? Sang-ayon naman ako, ma'am, kung ano man siyempre iutos kung ano naman po yung nakasaad sa batas, yun ang sinusunod namin at ginagawa. Okay. Kasi ako lang po parang hindi po ako eksperto pero sa tingin ko po parang mas maganda po na meron ding pre-audit kasi minsan po naaabuso po kasi alam niyo po ba yun? Minsan gano'n naaabuso ng ibang mga Siguro, ma'am, yung ganyang opisyal bagay ng mas ating makakasagot. pamahalaan. Po? Siguro, ma'am, mas maganda, ma'am, makipag-unayan sa COA, ma'am, main office para sa mga ganyang kasagutan. Kasi sila mas appropriate sumagot sa ganyang bagay. Okay. Play safe si Engineer James. Sige, salamat po, Engineer James. Babalikan ko na po si Engineer Lasarte. Thank you, ma'am. Thank you po. Ma'am, pwede pong kumustahin din po natin yung aming kasamahan sa PNP, si Engineer. Opo, go ahead po. Sige, go ahead Mabel, po. Asa na si Engineer? Mabel. Kung wala po, habang hinihintay po natin si Engineer Joshua. Mabel. Engineer Joshua.
Si Engineer Joshua. Isa din po sa Commission on Audit. Okay. Yung si Engineer Engineer Josh? Joshua. Ayan. Ayan, si Mama Hello Bel po. muna from Philippine National Police, ang aming Oo. subchapter. Kasi Opo. alert kami ngayon, may rally. May rally. Nagra-rally yung mga makakaliwa dun sa ano. Kaya nandito kami sa opisina, Ah, may pasok. may pasok. Oo nga po grabe po ngayon ang ano. Anyway, kaya lang po ayoko mag-comment. Hindi pero ano po wala pong biro. Medyo grabe po kasi sitwasyon po natin ngayon sa ating bansa with regards to graft and corruption. Pero ang correct me if I'm wrong engineer and police officer Maribel. Ano lang po, ginagamit po kasi ng mga makakaliwa at ng ibang may mga intensyon sa ating pamahalaan ang issue po ng korupsyon. This is their chance para kita nyo ang panawagan po nila resign Marcos, resign Duterte. Sino gusto nilang ipalit? Sila umupo. Sorry. Natatawa po kasi ako doon sa mga nakikita kong mga post parang nawawalan na tayo ng ano ba, ginagawa na ba talaga tayo mga tanga na mga to? Sorry Engineer Maribel. Alam kong mahirap po kasi talaga ang kalagayan ng ating mga hanay ng pulis, no? Engineer Maribel kasi lalo na biruin mo pinipilit mo na hindi ka makasakit during rallies. Pero kung ini-instigate ka na manakit at dahil nasasaktan ka na rin, tao ka lang naman para 'di ba? Kasi yung mga nakaraang rally nakita natin kung papaanong inabuso nila yung ano bang tawag doon, Engineer Maribel? Yung yung talagang all cost Minimum na tolerance. yun, maximum tolerance. Inaabuso po kasi ng iba yan. To the extent na pati yung mga hanay ng pulis natin na apektado rin naman sa korupsyon, sila din ang nasasaktan. Kaya masakit ang dibdib ko sa ganyan, Engineer Maribel, kasi yan mga lingkod bayan natin na nagbubuhis din ng buhay at wala namang kinalaman sa korupsyon. Ang may korupsyon yung nandun sa ating Kongreso at Senado, mga politikong pulpul. Sorry pero naawa ako sa mga dahil ako po ay dati rin pong lingkod bayan kaya alam ko po ang damdamin ng isang karaniwang empleyado ng pamahalaan. And even in DPWH kasi ang kapatid ko nasa DPWH na syempre siya nasasaktan siya, hindi naman siya korap pero dahil naka-uniforme siya ng DPWH hindi nadadamay pati sila. Sinisigawan sila pag nasa kalsada may operation. O kurap yung mga nyo, hindi kami kasama doon, sabi ng kapatid ko. Anyway, engineer, siguro sa hanay po ninyo, engineer, ano po ba ang ginagawa naman ninyo pag related dito sa Kayo po ay isang civil engineer, tama po ba? Oo. Civil engineer, nasa PNP organization ako. Opo. So, bali ano po ang nagiging role po niyo dyan as civil engineer? Sa PNP po. Opo. Opo. Kasi po dito sa PNP, meron ditong engineering service na kung saan meron kaming mga infrastructure, nationwide kasi kami, mga construct ng mga police station, mga condominium, at meron kaming mga hospital na ongoing. Ano yun? Sariling talaga na ang i-cater ng service ay yung mga police officers? Mga police officers po. Natutuwa naman po ako. First time first time ko pong malaman. Sana po, Engineer Maribel, ay magkaroon po tayo ng hiwalay na pagkakataon para pag-usapan. Kasi alam niyo po, sa kasundaluhan po natin, napakahalaga rin po ng tinatawag po nating mga inhinyero. Dahil unang-una, pag pumupunta sila sa mga
liblib na lugar, yung mga sundalo po natin, yung mga engineers, they are tinatawag po nating builders. Ano yan, nation builders natin. Dahil pagka nagkakaroon po ng development sa mga malalayong lugar, lalo na sa mga liblib na lugar, ang mga inhinyerong sundalo ang unang-unang pumapasok doon sa mga area para i-build yung community doon. Tama po ba ako? Tama po Marian, kasi meron tayong mga contractor na minsan, yung mga kaliwa, hindi na napapasok yun kasi natatakot sila. Ngayon, inaano nila yung sa engineering brigade ng AFP na kung saan yung mga engineer natin sa AFP, sila na yung gumagawa. Oo, Kasi tama. mas malaki kasi ang AFP kaysa sa PNP. Oo nga Kasi ang po. AFP meron silang sariling mga equipment. Opo, may sarili silang equipment malalaki, 'di ba na actually, 'yan ang hindi po masyadong naha-highlight sa hanay po ng mga pulis at sa hanay po ng ating mga militaries. Pero one day po, isang araw ay hihingin ko ang tulong ni Engineer Emmy para po kayo makipag-ugnayan po sa inyo at pag-usapan po natin ang mga magaganda rin po ninyong nagagawa tungkol sa mga ganitong bagay at hindi yung puro puro negative naririnig ng taong bayan. 'Di ba? Sayang naman yung pinaghirapan nyo. Alam kong hindi po biro ang maging isang pulis, maging isang sundalo po, no. Kaya po lubos po akong nasisiyahan dahil binigyan niyo po ako ng kahit konting pagkakataon po na makasama po namin kayo. Asahan niyo po makikipag-ugnayan ako sa inyo, Engineer Maribel. Okay po, ma'am. Thank you Thank po. you so much. Okay, back to Engineer Lasarte para sa ating pagtatapos. Engineer, masyado tayong maraming kwento Ma'am. ngayong araw na to. Okay. Parang iba-ibang story ang napulot ko sa inyo Anyway, siguro panghuling mensahe na lang po para sa ating mga kababayan na gusto po ninyong iwan sa ating mga tagapanood tungkol po dito sa pagkontrol sa baha at tungkol sa inyong kinabibilangang organisasyon, ang Philippine Civil Engineers. Paano kayo makokontak, saan po kayo pwedeng para po makipag-ugnayan po ang mga nais pong magtanong o kung ano man po ang nais po nila tungkol po sa inyong organisasyon. Go ahead, Engineer Lazarte. Okay ma'am, una sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa pag-unlock o pag-interview sa aming organisasyon. So, nais ko din po pasalamatan ang aking mga board of directors. Napuputol na si Engineer, parang mas maganda kanina yung yung camera mo. Napuputol ka na. Hello? Engineer? Hello? Naputol na si Engineer. Engineer. Naputol po ba? Opo, naputol ka po. Yes, ma'am. Parang mas maganda po kanina yung camera mo. Na iba po yata yung Tanggalin ko lang camera po mo yung ngayon. Opo. Saan po yung camera nyo kanina? Ayan po. Sa MacBook po. Ito ngayon sa cellphone. Oo, kasi lumabo po. Ngayon, nawala kasi doon. Nawala po yung internet ko po Nawala. Okay. Bumagsak po ngayon. Okay. Opo, Sige po, final words na lang po. Go ahead, Okay po. Engineer. Ang solusyon sa baha ay kombinasyon ng tamang engineering design. Narinig na po ba ako, ma'am? Yes po. Hello? Yes po, go ahead po. Hello? Yes po, go Okay ahead po? po. Apo, Okay. go ahead Ang po. solusyon sa baha. Yeah. Ang solusyon sa baha ay kombinasyon ng tamang engineering design, tamang implementasyon, at cooperation ng bawat residente na hindi na sila magtatapon ng anumang basura o makapag-obstruct sa ating daluyan ng tubig tulad ng mga
pagtitira sa tabi ng creek o mismong creek, dapat po sana wag na natin gawin at sana magawa na din ng solusyon ng government para po relocate ang mga nakatira po dito para ma-maintain po natin ang at least 3 meter easement sa magkabilang creek. Kung sama-sama ang gobyerno, DPWH, LGU, engineers at komunidad, kaya nating bawasan at maiwasan ang baha. So, with that po, maraming salamat po muli. Okay, thank you so much, good night. Engineer Lazarte. At Yes, po. sana po hindi ito ang una at huli na makakapanayan po namin kayo. Anytime po, kung meron po kayong nais na ipahayag, bukas po ang palatuntunan ito para po sa inyo. Marami pong salamat. Maraming salamat din po, ma'am. At saka yung pagsabi po niyang ganyan. So, balang araw po, babalik po kami uli sa iyo. Opo, thank you so much. Thank you, everyone. Good night. Okay, inyo pong napanood at napakinggan yung ating mga panauhin ngayong hapon na ito. Walang iba kundi si Engineer Paulino Lazarte at ang iba pa pong mga engineers mula sa Philippine Institute of Civil Engineers. With that, sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po. Hanggang sa muli at sa susunod na pagtatanghal po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.